everyone, gagawa po tayo ng butter cake kaya unahin muna po natin ang lagyan ng margarine or butter itong ating molder. Ipalibot po natin dito sa loob at kailangan ay wala tayong malalampasan na hindi malalagyan ng butter or margarine para po yung ating cake na gagawin ay hindi po didikit dito. Pwede rin po tayong gumamit ng brush para pantay na pantay ang pagkakalagay natin ng butter or margarine. Ngayon naman po, ilagyan natin ng harina. Kailangan po ay makoat nito yung buong palibot nitong ating molder para po hindi talaga didikit yung cake na ating gagawin. Then, i-upside down po natin ng ganito para yung mga excess ay matatanggal. Ngayon naman, meron po ako ditong 1½ cup na all-purpose flour. Atin po itong sasamahan ng 1/4 teaspoon na asin. At ngayon naman ay 1 teaspoon na baking powder. At lamang pong paghalu-haluin itong ating mga dry ingredients. Sa isang panibagong mixing bowl ay lagyan naman po natin ng 1 cup na softened butter. Soft lamang po at hindi melt ang butter na kailangan natin dito. At ngayon naman ay atin pong gagamitan ng electric hand mixer. So imimix lamang po natin ito ng mga at least 3 minutes. And make sure po na hand mixer na electric yung ating gagamitin nang hindi kayo mahirapan. Ngayon naman ay lalagyan po natin ng asukal. Pero ang paglalagay po natin dito ay pakonti-konti lamang. 1 cup po ang aking ginamit dito. At para naman po sa mga wala pang hand mixer, maghintay lamang po kayo ng ating pag-giveaway at namamahagi po kami doon ng mga electric hand mixer. At kapag nailagay na po natin lahat yung sugar, ay ilagay naman po natin yung mixer natin sa maximum high speed at atin pong imimix ng another 7 minutes or hanggang sa mag-change na po yung color or yung maging ganito na maputi na po siya. At ngayon naman, meron po ako ditong 5 itlog. Large size po ito at room temperature. Ilagay lamang po natin ito ng paisa-isa. Pagkalagay po natin ng isang piraso, sasabayan po natin ng pagmix. At pagka humalo na po dito sa ating butter o sa ating mixture, saka naman po natin isusunod yung paisa-isa. Ulit-ulitin lamang po natin ang kaparehas na proseso hanggang sa matapos nating ilagay yung 5 piraso ng itlog. And again, sa mga gusto pong magkaroon ng hand mixer, huwag lamang pong kalimutang mag-follow sa ating Facebook page. Siyempre, subscribe ang YouTube channel at dapat meron po kayong comment sa ating mga videos. Dapat naka-like and share din po ito sa ating mga friends. Kaya naman, abangan lamang po ulit kung kailan ang ating pag-giveaways. At syempre, hindi lang hand mixer, meron din po tayong electric oven at kung ano-ano pa. So ayan, kapag ganito na ay i-mix lamang po nating mabuti. Kung napapansin nyo po ay halos parang icing na yung itsura niya. Ngayon naman ay sasamahan din po natin ito ng 1 tablespoon na vanilla. And again, atin lamang po ulit i-mix mabuti. Nakastay lamang po ako sa maximum high speed nitong aking hand mixer. So ayan, ipagpatuloy lamang po natin ang paghalo at kapag okay na, ilagay na po natin yung dry ingredients at saka yung ating milk ng pa-alternate. Unahin po natin itong dry ingredients. Mga 3 times po natin ito ilalagay. Huwag po nating bibiglayin at yung speed po ng ating hand mixer ay low lamang. Pag sumama na po yung harina, isunod naman natin yung ating milk. At least 3 times din po. Pag okay na yung milk, ay balik naman tayo sa dry ingredients. So, ayan, ganito lamang po, paulit-ulit. At least mga 3 times nyo nga po gagawin, katulad ng sinabi ko kanina. Dry ingredients, and then milk, then dry ingredients again, then milk hanggang sa matapos. At kapag nailagay na po natin lahat, i-mix lamang po natin hanggang sa magsama-sama ang lahat ng ingredients. And again, ang speed po ng hand mixer ay nasa low lamang, or number 1 or number 2. At kapag ganito na po ay okay na ito kaya ilagay na natin dito sa molder na iniready natin kanina. Ang oven po natin ay dapat naka-preheat na rin sa 350 degrees Fahrenheit. Mas maganda po na bago tayo mag-start gumawa nitong ating mixture ay i-preheat na natin yung oven para pagkatapos ay diretso salang na. So ayan, pantayin lamang po natin ang ibabaw. At ilagay din po natin sa isang baking tray. Ito po yung usually ginagawa ko kapag cake yung aking ibinibake, nilalagyan ko po ng baking tray sa ilalim. So ayan, isa lang na po natin dito sa ating preheated oven. Ibibake po natin ito ng 35 to 40 minutes sa 350 degrees Fahrenheit, depende po sa oven. So ayan, at ngayon naman atin ang itetest after 40 minutes. Kutsilyo yung aking ginamit. Kapag nag-comes out na po ng clean ay okay na ito. So ayan, at ito na ang ating masarap at super bango na butter cake. Cool down lamang po at least 15 minutes bago po natin tanggalin dito sa molder. So ayan, idiniretso ko na po dito siya sa wax paper o dito sa ating parchment paper at akin na pong i-slice. So mas gusto ko po yung medyo mainit ng konti pero dapat i-rest muna po ng at least 10 to 15 minutes bago nyo po tanggalin sa molder. At ayan na, umuusok-usok pa, napakabango kaya ang sarap nitong i-partner sa kape.
Tanggalin lamang po natin yung mga side bago natin hiwain sa size na ating gusto. Kung ipambebenta nyo po ay pwede nyong laki-lakihan yung hiwa at saka nyo ibalot sa mga individual na plastic wrap. At ito na po ang ating masarap at super fluffy pan na butter cake. Hindi lang po pang negosyo at pwedeng-pwede rin itong pambaon sa eskwelaman o sa trabaho. Kaya naman, maraming salamat po muli sa inyong lahat. Bye-bye at mag-ingat po tayo.